So ayun, magandang hapon mga TH, no. Balik na naman ulit tayo sa pag-vlog. Kasi yung mga nakarang araw, medyo busy tayo at meron kasi tayong trabaho. Balian dito nga pala ako sa site na positive din, pero may malakas na agos na tubig. Ayan, no, flowing. Dito sa portion na ito mga TH, may nagsubok na naghukay dyan. Yung nadatnan nila sa ilalim, wala 1 feet hanggang 4 feet is puro yellow clay. At talagang napakasolid daw. Nakausap ko yung isang nagtira dito mga ka-TH, tambak yung mga bato dito. Yan. Ang nakapagtataka lang, kasi dito may tubig na umaagos sa ibabaw niya. Yung tubig na yan, galing yan doon. Doon yung galing. At saka dito mga ka-TH, kompleto din to sa sign. Dito sa bato na ito, kung saan yung tubig dyan, merong dyan, Sumatra. Alam niyo yung Sumatra mga ka-TH, yun yung parang agila na sign ng mong tawag doon, basta symbol yun siya ng Sumatra, agila na nakabuklad yung mga pakpak. Saka dito sa may bandang baba niya mga ka-TH, meron dyang malaking bato. Yan, pyramid yan siya, pyramid type na bato. Malaki yan, siguro mga, kung tatansyahin mong bigat yan, mga nasa 3 tonelada siguro. Yan, no? Yan. At saka pansin ko rin dito yung mga bato niya, yan, parang ginawa talaga siya na maharangan yung lupa na hindi madala ng tubig. At saka dito din sa may kasi dito sa Pato ka-TH dito bali naka letter S kasi yung tubig dyan. Dito tinaniman nila ng kawayan. Tapos nito kaya sa tinanim dyan, para pag bumaha galing dun sa taas, siyempre yung tubig mababangga dito. At yung portion na ito ay hindi matamaan ng tubig, hindi madaanan ng baha, at ma-preserve siya ng hindi siya masisira. Kumbaga yung protector talaga ng item na nandito, ito yung main na protector niya. Para pag bubaha, dyan mababangga yung tubig at hindi na mahuhukay yung portion na ito. At dito naman mga ka-TH ay may isang malaking bato nandyan, dyan. May dot din yan, pero hindi siya naka-align dito sa site natin. Yan mga ka-TH, pero parang may nakita akong dito mukhang ang bareta. Ito, parang bareta. Bigat. Ano kaya to mga ka-TH, no? Pero ito hindi ito hindi ito sign ng Yamashita Treasure. Siguro kung sign man nito ng Yamashita Treasure, nanggaling to sa ilalim at hindi siya naka lutang dito sa surface. Ano bang tawag doon? Nakalutaw. Dito mga ka-TH, yan. Itong malaking bato, coordination din to ng marker. Ang coordination nito ng ibang deposito. Yan. Meron siyang dot. Ayun yung dot niya mga ka-TH. Yun yung dot niya. Bali ito siya, nakatutok doon sa may bandang northeast, southeast, doon southeast.
Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina, napaka-curve yung ano, pa letter S, yung takbo ng tubig. Kasi pag galing doon sa itaas, dito bumabangga yung ano, yung tubig. Tingnan nyo naman yung ano dito, formations. May malaking bato pa dyan. Parang ano, ulo siya ng pagong. Yan. Tapos doon nga pala sa itaas nito mga TH, doon sa may trail na may dinadaanan namin, nung nag-site visit yung isang matandang asawa ng hapon, sabi niya meron daw semento doon sa may bandang itaas. So bali yun din ang pinagtataka ko, kasi mga ninuno ko na laging dumadaan dyan, kasi old trail yun, eh hindi na ano yung lupa, hindi parang ano talaga siya, kalsada, parang nakasemento na kalsada, pero hindi siya ano, kabayo lang yung dumadaan at saka tao lang, hindi nagigiba yung ano ba, yung lupa, kahit ilang taon pa siyang dinadaanan ng mga hayop doon sa may bandang itaas. Ang suspect ko naman doon, siguro yun doon reservoir yun ng tubig na pinapunta nila dito kanina, pinaagos nila dyan sa may item, para just in case na may mag retrieve ng kayamanan sa tubig pa lang, may hirapan na sila. Ewan ko, baka mayroong ano dito, baka mayroong kanal dito na papunta doon sa itaas, may parang dam doon. Siguro ano yun, tangke yun ng tubig, tapos ginawa nila ng kanal pa galing doon papunta dito sa may ano kanina, sa may deposito, papunta doon sa may deposito para mahirapan kung sakaling may mag-retrieve. Ito pag tinira mo to, sigurado ano, malaki talaga gasto mo dyan, kasi sa surface pa lang mahihirapan ka na talaga. Diyan. Ang ganda rin ng ano nila, ang ganda rin ng ano nila dito mga ka-TH. Ang ganda rin ng layout ng mga hapon dito. Kasi kung i-analyze mo yung buong site, talagang mapapaano ka talaga. Mapapaisip ka, paano ba ano to, paano ba nila hinukay to habang merong tubig na dumadaloy. Ang sa akin naman, kaya merong semento doon sa taas kanina, ayun yung tangke ng tubig na ipapaagos nila dito. Yan, yun yung tangke ng tubig na ipapaagos nila dito. Ang ginawa lang nila, naglagay sila ng kanal dyan sa may bakilid pa diretso dito, kasi ito puro tambak ito na bato. Ito lang yung ano, ito lang talaga yung maraming bato. Tapos dyan sa bandang itaas, normal na yan na layer ng lupa, madaling madaling mag landslide. Pero dito, ito lang talaga yung kakaiba, kasi lahat ng mga malalaking bato dito na tinambak May nakita pa akong dati dyan na bato, siguro mga 200 kilos. Meron siyang dot na mula sa itaas papunta sa ibaba, 3 dot yun siya, parang hagdan na dot. Mula sa itaas malaki yung dot niya, tapos hanggang sa ibaba paliit na paliit, pero tatlong dot lang yun. Siguro ang ibig sabihin nun, 3 layer ng 3 layer ng deposito. Kasi sabi ng nag-detect dito, nag-scan, bali daw, 3 deposito daw yung nandito. Diamante,
diamante, platinum at saka gold. Yun daw yung detect daw ng scanner nila dito. Ay, hindi pala siya actually scanner, siya parang AKS pero made in Germany. Yun yung sabi ng pastor na dito, nag subok na maghukay dito kasi akala nila mababaw lang daw, pero yun pala napakalalim. So yun lang mga ka-TH, no. Sana magustuhan nyo tong video na to at bastahan nyo rin ako at mag-subscribe na rin kayo, mag-iwan kayo ng like para just in case na may future update ako, may mga videos din ako na upload, masubaybayan ninyo kasi marami pa akong ikikwento sa inyo dito sa lugar namin, dahil marami pa akong i-reveal sa inyo mga ka-TH, at sana ay masusubaybayan ninyo at mabigyan nyo rin ako ng konting kaalaman about sa TH, at mabigyan ko rin kayo ng knowledge about sa karanasan namin dito sa aming lugar. So ayun lang mga ka-TH, at maraming salamat. God bless po sa inyo.